Ang nakatagong panganib ng kayabangan. Madalas mapagkamalang kumpiyansa ang kayabangan, ngunit magkaiba ang dalawa. Ang kumpiyansa ay nakaugat sa kababaang loob at tamang pagkilala sa sarili, samantalang ang kayabangan ay nagmumula sa labis na pagpapahalaga sa sarili. Ang mayabang na tao ay naniniwalang siya ay laging tama, mas magaling kaysa iba, at madalas ayaw tumanggap ng payo o puna. Ang ganitong kaisipan ay hindi lamang sumisira sa personal na ugnayan, kundi humahadlang din sa pag-unlad at pagkatuto. Maaaring hindi halata agad ang kayabangan, tulad ng pagputol sa usapan, pagtangging aminin ang pagkakamali o pangmamaliit sa kapwa. Sa paglipas ng panahon, ang mga ganitong asal ay nagtutulak palayo sa mga tao, nagdudulot ng tensyon at humahantong sa pag-iisa. Sa propesyonal na kapaligiran, ang kayabangan ay maaaring sumira sa pagtutulungan, magpababa ng tiwala at lumikha ng lasong atmosfera. Isa sa pinakamapanganib na aspeto ng kayabangan ay ang pagiging bulag sa sariling pagkukulang. Sa halip na magnilay at magsikap na bumuti, ang mayabang ay naghahanap ng masisisi at tumatangging magbago. Dahil dito, nababawasan ang kanilang tunay na potensyal kahit gaano pa sila katalino o kahusay. Upang labanan ang kayabangan, kailangang isabuhay ang kababaang loob. Ang pakikinig sa iba, pag-amin sa pagkakamali, at pagiging bukas sa bagong ideya ay tunay na tanda ng lakas. Ang mapagpakumbaba ay hindi iniisip na sila'y mas mababa. Bagkus, mas madalas nilang inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Sa ganitong paraan sila ay hinahangaan at pinagtitiwalaan ng marami. Sa huli, maaaring magdala ng pansamantalang kapangyarihan ang kayabangan, ngunit ang kababaang loob ang siyang nagtatatag ng pangmatagalang impluensya. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow, or mag-comment para sa mas marami pang makabuluhang content. Maraming salamat sa panunood. Naway magtagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa.